Yo, what's up mga tropa, panibagong vlog na naman. Ito, nagpapasama sa atin yung may-ari ng Euro Griffin na magpapalit daw siya ng RCB shock sa kanyang likuran mga tropa. Kasi napakatagtag daw talaga ng stock ng shock ng Griffin. Kaya ito, sinamahan ko dito sa may pagawaan ng motor na pagpalit ng rear shock mga tropa. Kasi napakatagtag daw. Kaya sumasakit daw talaga yung katawan niya kapag bumabiyahe siya ng malayo. So ito mga tropa, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo at kung ano yung mga gagawin at modification sa pag-install ng shock. At eto na nga mga katropa, inaakit na nga yung motor para palitan yung rear shock mga katropa. At siguradong matutuwa yung may-ari nito kapag napalitan na ng bagong shock. Eto na nga mga katropa, no, yan yung kanyang shock na binili mga katropa. At bagay na bagay nga sa kanyang motor kasi kulay red din yung pinakabaso niya mga katropa. At meron din siyang adjustable at saka rebound mga katropa. Kaya pwede niyang palitan kung lalambot or titigas. At eto nga mga katropa, matigas daw kapag mano-mano. Kaya ito ginamitan na lang ng impact wrench na decompressor mga tropa. Kasi nga ito ay virgin pa. Kaya hindi pa nakakaranas ng bukas. Kaya ito matigas pa talaga. At ginamitan nga ng impact wrench to. Siyempre mga tropa, kailangan din lawagan yung pinaka-brake ng muffler mga tropa. Para yung shock ay pwede tanggalin. Sige, okay na. Sa mga gustong magpakabit ng RCB na suspension sa likod mga katropa, yung tornilyo ng ng stock ng Griffin hindi kasya dito sa butas dito. So ang gagawin, ipa-modify kung ano yung pwedeng gawin na para kumasya yung tornilyo. Kaso ang problema naman, masyadong malaki yung butas dito. So kung kakasya nga dito yung tornilyo, maluwag naman yung butas dito. So yung sabi ng mekaniko, medyo may play daw ng konti yan. Syempre hindi siya totally fit dito sa may butas, so medyo may play siya ng konti. Pero gagawaan daw naman ng paraan kung anong pwedeng gawin. Kasi kung ang butas sana nito same sa butas dito, fit sana yung tornilyo na makapasok dito. Kaso medyo malaki to, so medyo may awang siya konti, may awang siya. Siyempre mas may play yun, baka mamaya mag-vibrate or anong mangyari, matanggal, ganun. So gagawa na lang ng paraan. Same dito sa Aerox mga katropa, yung bracket ng shock dito sa likuran maliit, yung yung pinaka tornilyo niya maliit. So sa may Griffin malaki yung butas, malaki yung tornilyo. Kaso pang Aerox yung shock na binili, medyo mababa pala yung yung pang Aerox kumpara mo sa Griffin, mataas pala yung Griffin. Kaya medyo bababa yung konti yung motor pag sinalpakan ng 305 mm na shock. Sa Griffin kasi parang malaki yata, 320 ba? 320 mm pala yung stock suspension ng ng Griffin, kaya mas mahaba yung sa Griffin. Ayan ayan siya mga tropa, ayun mababa, ayun diba? Ganyan yung diferensya ng height ng shock. Bali ang gagawin, wawashiran na lang daw. Ewan ko kung anong diskarte nito. Sa gitna lalagyan. Bali ang gagawin dito sa clearance na to, yan dito. Ayan. Lalagyan ng washer dito para sumikip, para hindi siya aalog-alog ng ganun. Ganyan. Isa pa. Higit pa.
Ang bilog muna tayo. Yun, sakto. Tangit may tiban pala. Para hindi mag-play. Alsa. Sige pa. Yun. Halog pa no? Sakto na. Ang okay rin at playeran. So ganun nga ginawa mga tropa. Nilagyan na lang ng washer sa pagitan ng ganito. Kasi sa sa RCB manipis yung dito. Kaya pagpasok dito maluwag yung clearance. So washer lang yung katapat. So mga tropa, ito yung nangyari Ayan ito yung stock ng Griffin. So ito yung sa RCB. Ayan malaki yung clearance, siguro mga 3 washer yung dinagdag. Ayan kita nyo. Para hindi magkaroon ng play yung sa bracket sa taas ng suspension. Lagyan ng washer sa pagitan ng bracket. So ayun, nagawa na ng paraan. Ayan So pang Aerox talaga yung sukat nito. Akala kasi natin pang same sa Aerox yung yung sukat, mas mahaba pala yung shock nito. Ayun tingnan natin. Ito 305 mm. Ito 320. So ayan ganyan yung clearance nya. Yan, mahaba konti to. Kaya nangyari, ayan ganyan siya kababa yung diferensya. So eto, natanggal na yung kabila. Ayan. So ayun, nagawa na ng paraan. Kagandahan kasi dito mga tropa, itong RCB VD series. RCB VD series, meron siyang adjustment ng soft tsaka hard. Pihit ng ganun. Ayan. Kung gusto mo soft, hard, ayan. Kinakawa siya ng gandang. Bali, dalawa sa piyak, tatlo sa piyak, ay isa sa piyak. Yung washer, 2 sa kabila, 1 sa kabila. Ayan. Yun, wala na siyang play. So, kailangan nyo rin bumili ng tornilyo para panglagay dito. Ayan, dyan. Ayan mga tropa, siya yung may-ari ng Griffin. Ayan. Open yung hiram natin para i-content kung gustong umamon dito. Ayan. So, etong vlog na to para to sa mga naka-Griffin na magkaroon kayo ng idea na maglagay ng or magpalit ng suspension sa likod. Ina-expect natin na Aerox size yung shock na to, hindi pala. Yung 305 ng Aerox mababa pala sa Griffin. So okay naman yun kasi nagmumukhang lowered naman siya hindi naman siya ganun kahalata. Grabe no? At eto na nga mga katropa, syempre hindi pwedeng hindi i-car wash. Pagkatapos i-install, syempre kailangan maganda at malinis yung motor. Kaya
Ito mga tropa, susubukan na ng may-ari kung maganda yung plane ng kanyang suspension. Ito nga pala ay nasa pinaka soft mga katropa. So ito, tingnan natin. Ayos. So ayun mga katropa, natapos na yung car wash. Ganda na, malinis na talaga siya tingnan, no? Tapos yung kanyang RCV anong nagpapogi. Oh. Mas yung driver medyo talagang lapat na sa semento yung paa kasi bumaba ng konti. Yung stock ng Aerox na 305 mababa pala sa Griffin, kaya pabor din daw sa kanya kasi hindi na daw mahirapan sa pag-angkas yung may-ari ay yung asawa niya. So okay na, oh. Ayan, pa, oh. So susunod, i-magic lower daw sa front para pumantay